We're back and you're still watching Spoon. At syempre, ang taste buddy ko for tonight, si Jolina. Ito na, unahin na natin. Syempre, papakuluan muna natin. Yes, papakuluan natin ang hipon. Madalis lang naman itong pakuluan dahil ang hipon naman mabilis lang maluto eh. Okay. Yan. Shoot mo na. So, lalagay na natin ito lahat. Yan. Tapasin na natin para may konti na siyang lasa. Correct. Yes. Basta wala naman sigurong minute ito eh. Basta makita nyo lang na medyo mamula-mula na siya. Yun na yun. That's it. It's time. That's it. Correct. Eto na, bubukingin na kita. Alam ko hindi ka nagluluto talaga. Hindi naman masyado. Hindi masyado. Pero madali lang naman ito. Kaya kayang-kaya mo ito. By the way, madali lang siya. Okay? Game question. Bakit ka nagda-diet? Balita ako, nagda-diet ka? Saan? Hindi kasi. Nagkakatiting ka na nga lang eh. Hindi kasi ano eh, may ginawa akong movie. Oh. Nakasama ko si Juday. Eh yung movie horror. Ngayon, ang feeling ko, first time ko gumawa ng horror na ang pakiramdam ko dapat pag horror yung physically fit ka, yung kailangan kahit may mga takbuhan. Hindi na fit man lagay na yan. Nagkaroon talaga ng time ate na sobrang parang tumaba ako, tapos parang mabilis akong hingalin. Tapos naisip ko, kailangan pag ginawa itong movie na to, yung kahit magpatakbuhin nila ako ng mahabang takbuhan, kaya mo. Kaya ko. Tapos yung pag nagre-reaction shot na nakakatakot, hindi mo nanginginig yung mga taba-taba akong gano'n. Kaya nagpapayat ako. Tapos, para na rin sa akin na yung confidence ko, kasi may mga damit na hindi na ako masuot. Tapos starstruck. Usually, ang pinapasuot sa akin, kailangan dress na medyo, hindi naman sexy, pero hindi siya yung maluluwag lagi. So, kaya yun. Kaya kailangan ako. Saka gusto ko na rin. Saka ako kasi mabilis sa akin agad lumaki yung pisngi ko. Kaya ayun yung nakikita agad sa TV. Eh, di ba sa TV, hello, dumodoble. Sa totoo pong buhay po ako, tsaka hindi ko katangkaran masyado. Ako rin po, sa totoong buhay po, payat din ako. Ganun lang talaga yung TV. Ganun po talaga, pero sa totoong buhay, payat po ako. At mahilig ka pala sa Japanese food. Yes. Ano yun doon? Tempura, lahat. Pwede lang siguro yung masyado ng parang mga loob-looban. Yung eel. Ano yung loob-looban? Hindi kasi, di ba meron mga parang sobrang hindi na natin alam na meron palang ganong seafoods. Kasi hindi mo kinakain. Kasi meron silang parang itlog ng isda. Ay, kinakain ko yun. Yung mga orange-orange. Oh, may malaki, may maliliit. Meron pa. Bihod yata yung ayun, ayoko yata. Ayoko. Parang ayoko rin. Tsaka yung parang masyado siya. Kumakain ka ng hilaw? Oo, kumakain ako ng hilaw. Pero depende nga. Meron kasing parang yung sea urchin. Yan hindi masyado. Oo. Kasi parang kumakain ako ng dagat. Parang kumakain ka ng dagat. Oo, okay din yun. Alam mo si Jolina, napaka down to earth po niya. Kita niyo, ganun siya. Bakit ka ganyan? Sabihin, what keeps you grounded? In spite of your being popular, in spite of fortunate compared to others, diba, what keeps you grounded? Siguro, ayoko rin yung mga tao na porkit may naranasang konting ginhawa or konting blessing, lumalaki na agad yung ulo. Ayoko rin yung mga taong ganon. Kasi siguro parang, alam mo naman, ayoko yung taong ganon, tas ako ganon. Parang ayoko. Tsaka, hindi ako naniniwala dun sa mas higit ka doon sa isang tao. Pareho lang kayong tao. Walang room para lumaki ulo or yumabang. Although minsan po, hindi naiintindihan siguro ng mga tao yung buhay ng artista na pagod, na ganun. So, pag nakasimangot, akala na nila mataray. So, ang ginagawa ko na lang, pag lalabas ako ng sasakyan or ng bahay, sinisigurado ko na lahat ng mga, kung may heartaches man ako noon or mas mapakamdam ko, iniiwan ko sa bahay. Iniiwan ko lahat ng sama na loob sa bahay. Tapos, paglabas ko, okay ako. Dahil, hindi ko naman ma-express masakit yung ulo ko, masakit yung tiyan ko. Hindi ko ma-express lahat ng gano'n, di ba? Alam mo, ikaw pa, masinop ka sa pen. Alam mo, in-invest mo kagad. Nakakatuwa nga, kasi at least, nakikita mo kagad. Hindi ko sinusolo lahat ng mga nangyari sa akin na maganda, na lahat dahil sa akin. Tinulungan ako ng parents ko. Oo naman, si daddy. Naku, si daddy. Ng family ko. Kumbaga, kung hindi kami nagtulungan dito, siguro parang baka hindi na rin ako napunta sa magandang landas. Napariwara na rin ako dahil hindi ako nag-guide eh. At sobrang malapit ang family niyo. Ako alam ko, kasi pagka December, pag nag-chatsangge, parati ko kami nagkikita. Oh, yeah! Parati nagkakalapit yung pwesto namin. Minsan, nangingi ako ng supot sa ate ko. Supot, stapler, tape. Yan, nangingi ako sa ate ko. Yun nga, so,
nakikita mo na everybody, you take care of each other. Yes. Really good. So, ilan ka nga sa family? Pangalawa po ako sa 3 magkakapatid. 3 magkakapatid. So, ilan taon yung bunso niyo? Siguro 22, parang masusunod na yung hipo natin. Relax, hindi pa. Ay, Ay, pwede mamula-mula na siya. Konti pa. Konti Pwede na na. lang. Ngayon na? Gusto mo? Sige, ate, ngayon na. Ngayon na lang So, habang natin. chumichika tayo. Dalawa kaming babae, tapos isang lalaki. Yung bunso yun. Yes, tapos pangalawa ko. Sabi nila yung pangalawa daw yung black sheep, hindi pa ako black sheep. Kasi di ba yung sinasabi nila, yung mga middle child daw, usually Yung mga nahihirapan. may syndrome daw ang mga middle child. Pero hindi po. Hindi totoo yun sa'yo. Opo, dahil, at natutuwa ako na nagtulong-tulungan kaming buong pamilya. Lalo na yung pag iniintriga kami, di ba nagkaroon ng time na sobrang intriga kami ng daddy ko? Yung daddy ko rin iniintriga. Tapos, the more kaming Naging close. The more kaming naging close. Alam ko, naiyak ka nga nun eh. Oo, at kumbaga din yung pinaka-bonding namin, yung pag-usapan na wala ka talaga ibang kakampi kundi ang sarili mong pamilya. Actually, nakakatuwa nga na si daddy mo mismo ang nagbabantay sa'yo at nag-aalaga sa'yo. Kasi hindi man maintindihan ng ibang tao